Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Magandang umaga po sa lahat mga kapatid ko kay Kristo at sa lahat ng mga naka-tune in sa ating gawain. Ako po ang inyong lingkod ngayong umaga, Sister Elisa Coizon po ng CRC Antipolo Church from Japan, dito sa Tinapay Mula sa Langit, ang ating daily devotion ng salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat pong muli sa pagkakataon na inyo ipinagkaloob sa amin na kami po'y muling magkasama-sama sa gawain ngayong umaga upang makapakinig at matuto sa inyong salita. Dalangin po namin na makuha namin at tumimo sa aming mga puso ang mensaheng inyo ipaparating sa inyong mga anak. Thank you, Lord, for this we pray. In Jesus' name, Amen. Let's read Joshua 19:29-30 in Tagalog version ASD 29. Pagkatapos, liliko ito patungong Rama at sa napapadirang bayan ng Tiro at papuntang Hosa at nagtatapos sa dagat ng Mediteraneo. Ang iba pang mga bayan na sakop nila ay ang Mehebel, Aksib, 30, Uma, Afek at Rehob. 22 bayan lahat kasama ang mga bayan sa paligid nito. Ayon po sa ating binasa, ipinapakita sa talata ang pinakahilagang bahagi ng lupain ng Asher na umaabot hanggang sa lugar tulad ng Tiro, Hosa at Aksib. Ang mga bayang ito ay malapit sa mga pangunahing rutang pangkalakalan, kaya ang Asher ay nakatira sa lupaing mayaman, mataba at napaka-strategic. Pinuwesto ng Diyos ang Asher sa lugar ng maraming oportunidad. May access sa kalakalan, yaman at impluwensya. Maaari sana silang maging malaking pagpapala sa mga karatig tribo at mga bansa. Ang pagbanggit sa napapadirang lungsod ng Tiro ay napakahalaga. Ang Tiro ay isang makapangyarihan lungsod ng mga Feniseo, tanyag sa kalakalan, yaman at matitibay na kuta. Bakit ito mahalaga? Ipinapakita nitong malapit ang hangganan ng Asher sa isang makapangyarihang lungsod. Ang Tiro ay simbolo ng pag-unlad at tukso sapagkat ang mga Feniseo ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Minsan, inilalagay tayo ng Diyos sa mga lugar na puno ng pagpapala, ngunit may kaakibat itong tukso. Kinakailangan ng Asher na maging tapat sa Diyos kahit nasa tabi sila ng masasayang sentro ng pagano. Ang Hosa at Askib ay nagpapakita na ang Asher ay may akses sa dagat ng Mediteraneo. Dahil dito, nagkakaroon sila ng kabuhayang mula sa pangingisda at agrikultura, kalakalan at pakikipag-ugnayan sa ibang bansa at impluwensyang pangkultura at pambansa. Ang pahayag na at nagtatapos ito sa dagat ng Mediteraneo ay nagpapakitang ang Asher ay may direktang pintuan patungo sa mas malawak na mundo. Minsan, inilalagay ng Diyos ang kanyang mga anak sa mga lugar kung saan maaari silang maging liwanag at impluwensya sa iba. Ang mga bayang Uma, Afek at Rehob ay nagpapakita ng mga pamayanang kasama sa hilagang bahagi ng Asher. Ang kanilang pagbanggit ay nagpapakitang mahalaga sa Diyos ang bawat bahagi ng lupain, malaki man o maliit. Ang Uma ay maliit na bayan, sumisimbolo na ang hindi kilalang lugar ay mahalaga sa Diyos. Afek ay pangalan ng lugar na kadalasang may kaugnayan sa mga labanan, na sumisimbolo ng lakas o pagsubok. Ang Rehob ay kaugnay na matitibay na bayan, na sumisimbolo ng katatagan. Ang kaharian ng Diyos ay lumalago hindi lamang sa malalaking syudad tulad ng Tiro, kundi maging sa mga simpleng komunidad na tapat sa Kanya. Ang pagwakas na pahayag sa verse 30, papakita ng kasaganaan at kabuoang biyaya ng Diyos. Hindi lamang isang baybayin o ilang key cities ang ibinigay kay Asher, kundi kumpletong lupain na puno ng mga bayan, nayon at yaman. Sa ating pong pagtatapos mga kapatid, ang mga hilagang bayan ng Asher ay paalala na ang Diyos ay may layunin sa bawat lugar na Kanyang ibinibigay. Ang kanilang lupain ay puno ng oportunidad, ngunit may kaakibat na hamon, gaya rin sa ating buhay. Kaya saan man tayo ilagay ng Diyos, malaki man o maliit, mayaman man o tahimik, tayo ay tinawag na maging tapat, maging ilaw, at gamitin ang bawat pagkakataon para sa Kanyang kaluwalhatian. Ang Diyos ay nagbibigay hindi lamang ng sapat, kundi saganang pagpapala sa mga tapat sa Kanya. Tayo po ay manalangin. Panginoon, muli kaming nagpapasalamat sa inyong dakilang pangalan. Salamat sa katuroan na inyong ipinahayag sa amin. Maging paalala ito sa amin na Ikaw ang Diyos na totoo at tapat sa inyong mga pangako. Lord, pagpalain
Gabayan niyo po kami at ang bawat isa sa amin. Nawa po'y kami samahan ng inyong banal na presensya at ikaw po ang aming maging gabay sa araw na ito. Balutin po ninyo kami na inyong banal na dugo at ilayo sa anumang kapahamakan, sa sakit at karamdaman. We declare that we are blessed. In Jesus' name we pray. Amen. Aming salamat po muli sa inyong pakikibahagi. Lagi po natin pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang magiging kaunawaan natin dito. Muli po ninyo kaming samahan bukas sa pag-aaral ng kanyang salita dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malayan nyo din pong i-share ang video na ito upang maging pagpapala sa iba. God bless everyone!